Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no. Mamaya mag-collab tayo, mga friend. Nagka-interest lang ako rito eh. Mukhang totoo ho yung aking laman ng utak ko na itong si Kibuloy eh hindi ho talaga ito mayaman. Pakinggan ho natin to ha. Politika sa Pinas. Mike Abe, may payo kay Pastor Apollo Kibuloy. Bilang isang kaibigan at nagkasama ng matagal. Ha? Pakinggan natin si Mike Abe. Wala ka nang pakialam sa batas. Wala kang pakialam sa extradition treaty between Philippine government at US government. Wala ka nang pakialam sa rule of law sa Kongreso at Senado. Ay talaga kung meron silang authority dyan in aid of legislation, nasa batas yun. So ayaw mo nang kilalanin. Kaya kung advice sa iyo ng mga abogado mo, ya kung sino man, tabilid yung advice. Kung sarili mo yung paniniwala na ganyan ang gawin mo, kaya tago ka ng tago ngayon, natatakot ka, tinakot mo yung sarili mo, nagdesisyon ka ng ganyan, delikado yan. Hindi ka matutulungan ng batas. May i-stress ka, depression ang aabutin yan. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito, Apollo, napaka-importante nito. Kung ang nag-advise sa iyo, hindi ako nakikialam, tanong lang ito. Kung ang nag-advise sa iyo ay mga nakapaligid sa iyo, suriin mo mabuti ang advice na yan. Baka may interest yan sa iyo. Baka may interest. Anong interest? I know, dahil 15 years tayong magkakasama at magkakaibigan. Na mga proper... 15 years daw po sila magkasama at magkakaibigan. Mas matagal yung kasama nila Duterte, sila Cañas, di ba? Pero marami hong alam si Mike Abe. Pakinggan natin. Dahil 15 years silang magkakasama eh. Pakinggan natin ha. Duterte mo dito at sa abroad. Yung iba nakapangalan sa iyo, yung iba nakapangalan sa mga tao mo, yung iba nakapangalan sa kingdom mo o sa relihiyon mo. Alam ko yan, magkakaiba yan. May problema kang mabigat. So, kung saan-saan ho nakapangalan, yung ari-arian daw, nitong si Kibuloy. Oh, tuloy. Eh, kung yung mga nakapaligid sa iyo, baka meron na silang mga personal interest sa mga property mo. Gusto nilang ihulog ka na dahil pag nakulong ka at nakalabos. Kagaya ni, alam niyo na yung mga politiko eh, di ba? Papangalan nila kung saan-saan. Kagaya rin ni dating Presidente Marcos, di ba? Kung kani-kanino niya ho, mga cronies, di ba? Doon ho niya nalagay yung mga kayamanan nila, na kayamanan, kumalat, no? Eh di, kaya rin ni Duterte, di ba? Kagaya ho ito si Bongo. Sabi ni Las Cañas, di ba? Yan ikang Bongo na yun, tagabili ko lang ng maruya yan eh. Pero ngayon, mayaman si Bongo. Oh, di ba? Hindi natin alam. Eh yan, magpapakamatay ang kay Digong. Eh, para mga kronis nga din. Kronis na, di ba? Oh, patuloy natin. Boso ka sila na maghahawak ng mga property. Kung nakapangalan sa kanila, ikaw lang pwede makabawi. Hindi mababawi ng mga member mo. Kung nakapangalan ang house, in lot, o anumang property sa isang tao mo, mahirap nang bawiin niya pagka nakulong ka. Hindi makahabol yan ng mga member. O yung ibang mga property nakapangalan kung kani-kanino, silang may control, sila lang magkukontrol pag nawala ka. So in other words, baka sila mayroong interest sa mga property mo, na sila mayroong control sa ngayon, pero hindi pa 100%. Kung kanya nga yung property. Mamaya, meron ho akong paririnig sa inyo. Si mismo sa bunganga ni Kibuloy galing. Ha? Yung tungkol dito sa property na to. Ha? Makukontrol na 100% pag wala ka na. Inihuhulog ka in other words. Kaya ingat ka dyan, Apollo. Yung mga nakapaligid sa iyo. Baka yan ang nag-a-advise sa iyo, silipin mo, baka may interest sa mga property mo. Alam ko marami kang property, billion-billion yung property mo dito at sa abroad. Eh sabi mo single ka, alam ko naman, binata ka. O pag nawala ka, sino maghahawak niyan? Yung mga tao mo. Baka mag-agawan niya sa property mo. Diba? O kawawa yung mga member niya, lalo na yung mga senior citizen. Walang kalaban-laban yung mga senior, tsaka yung mga bata. Wala silang authority sa mga property mo. O maaari, kung nakapangalan sa inyong relihiyon, pwedeng meron pa silang karapatan. Ay kung individual, ipinangalan mo sa iyong mga taong nakapaligid sa iyo. Tapos yung pala may interest na ihulog ka talaga. Para pag nakalabuso ka, o kanila na. Ikaw lang naman makakahabol sa kanila dahil ikaw. Tama si Mike Abe, di ba mga boss? Kung nakapangalan nga kay Kibuloy, Ikaw nagbigay siguro ng property nga. Paano kung mawala ka? O, kanya-kanya na yan.
Merong mga magagaling ho yan eh. Papangalan sa pangalan nga niya. Pero may underground agreement. Ha? May ibang kasulatan. Ha? Na yung ano eh, kunyari lang na ipinangalan ko sa iyo yan. Di ba mga boss? Di ba? Kawawa mga member mo, lalo ng bata at mga senior citizen. Ayan ang advice ko. Kaya ingat ka. Huwag kang padalos-dalos. May batas na may iral sa ating bansa. Pag nirespeto ang mga proseso at batas, may kaligtasan ka pa. Kasi may ipagtatanggol mo ang iyong sarili sa tamang proseso. Huwag mong hintayin sa korte, matagal pa yung korte. Huwag mong hintayin yung extradition treaty, matagal pa yun. Nandito pa ang usapin sa Kongreso at Senado. Pag lumabas ka dyan, nagpunta ka dyan, sinagot, hinarap mo ng face-to-face ang mga congressman at mga nag-a-accuse sa'yo, o yung tao nang bahala kung saan sila maniniwala. At least, sumunod ka doon sa proseso. Dahil in aid of legislation, authority yan ng Congress at Senate. Pag hindi ka sumunod... Yan din ang payo ko sa'yo, Kibulog kahapon, di ba? Kasi nga, tao lang naman yan. Kaharap mo, ikaw, extraordinary ka. 1,000 beses ka nang nagmanik-manaog sa langit, sabi mo. Di ba? Ito po yung ngayon. Yung sa bunganga mismo ni Kibuloy nang galing. Pakinggan nyo, Ilang mga mambabatas sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at unawain po natin to mga boss, tulungan ninyo ko. Baka iba ang pagkakaunawa nyo sa pagkakaunawa ko. Pero doon kanina kay Mike Abe, maliwanag ko yun. Na baka kanino raw nakapangalan ang ari-arian nito. Ito si Kibulog na to, si Kibuloy na to. Remember yan hong SMMI na yan. Itinanggi na na hindi ho yan sa kanya. Siya raw ay honorary member lang. Hindi ho kanya raw yan. Sa Suara Sub daw. Pero dati kilalang kilala yan. Nasa kanya yan. Yun nga ho logo na nakaganon eh. Na siya yun eh, di ba? Yung nakaganon. Na walang muka. Pakinggan ho natin to mga chief. Talagang hindi ako naniniwala talaga eh. Na ito'y ganito kayaman. Pakinggan natin. At ngayon pinaparatangang ng gahasa. Sabi parang isang kongresista, wag naman daw filinyero ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, Huli. Sino yung Panginoon Diyos mo na nagpayaman sa'yo? Ito po ang kasalanan ko. Sabi niya. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos. Sino yung Panginoon Diyos mo? Gaya na sinabi ko, iba yung Diyos mo, iba yung Diyos ko. Sino yung Panginoong Diyos mo na nagpayaman sa'yo, Kibuloy? Tuloy mo. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y Ulitin po natin, Natawa ang ilang mga mambabatas sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at ngayon pinaparatangang ng gahasa. Sabi parang isang kongresista, wag naman daw filinyero ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito po ang kasalanan ko. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, Pinayaman ako ng Panginoong Diyos. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoong Diyos, akala nila sa akin, ulit. Natawa ang ilang mga mambabatas sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at ngayon pinaparatangang ng gahasa. Sabi parang isang kongresista, wag naman daw filinyero ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Tama na yan, mahaba ho yan. Gaya ng sabi ni Les Cañas, ito ay front lang ni Digong. Supplier nga raw ng ito raw nagsusupply ng baril kay Digong. Mas matagal po si Las Cañas kesa dito.
dito. Ang alam ko, mas matagal sila sa Kanyas na naging tauhan ni Digong kesa dito kay Kibuloy. Si Mike Abe, 15 taon daw sila magkakasama sila sa Kanyas, mahigit 20 taon yata, 24 na taon. Kasama sa Davao Death Squad, di ba? Baka ito ang alam nila sa Kanyas, ito nagsusupply. Baka taga-bili lang ito ni Digong ng baril Di ba nahuli ito yung sa Hawaii? May lamang mga piyesa ng baril yung sasakyan, yung kanyang jet, di ba? Tapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At yan ang sagot ni ACT Teachers Party List Maraming humahabol talaga rito. FBI, Kongreso, Senado. Na-serve na raw po yung subuena ng Senado. Oo. At meron mo tayong aabangan, mga boss. Sana walang mangyaring hindi maganda. Sa 25 po ng Pebrero, malapit na po yan. Yun ang sinasabing prayer rally na gaganapin sa Cebu. At din dito rin ho yata sa Maynila. Meron din ho yata. Sana walang mangyaring, sana walang masaktan. Sana nga prayer rally na naman yan. Kagaya nung ginawang prayer rally sa Davao na naging mura rally. Wala ka man lang halos narinig na nagdasal. Hindi ho natin alam to. Kasi gaya nga na sinasabi ni Trillanes, halang ho ang kaluluwa nito, halang ang bituka, sabi nga ni Trillanes. Hindi ho basta ito magpapaano. Gagawa ito ng lahat ng remedyo, oo. Kaysa masunog siya, sabi nga ni Trillanes, susunugin niya na yung buong bahay, damay-damay na. Mga boss. Ito talagang ipit na po ito sa totoo lang. Oo. Dahil si Kibulog wala na. Ewan ko kung bakit naman si Excellency hindi umiimik. Grabe na sinasabi. May sex orgy pa raw sa Malacanang. Kung ano-ano na sinasabi. Sa kanya, pamilya niya, silang mag-asawa, wala siyang imik. No, hindi natin alam kung ano nasa isip ni His Excellency. Sana excellent yung nasa isip niya. Hanggang ngayon, mukhang gegewang-gewang pa yung ICC na hindi parang ganun pa rin, hindi maintindihan kung ano iisip niya, no? Pero tamang duda na ho talaga ito si Digong. Tsaka itong si Digong, napakabigat na advisor ni Digong, si Butanding, tsaka si Panelo, di ba? At yun nga, para sigurado, sabi ni itong si Harry Roque, kailangan retain, hindi pwede puro salita na ipapadala sa PNP, NBI, na hindi kayo makikipag-operate kung darating na yung warrant of arrest. Di ba? Pero grabe na po ito talaga. Hindi na sabi nga, marami, hindi naman lang tayo mga friend, di ba? Marami, ibang-iba na. Gulo na ho ito. Ewan ko kung anong mangyayari riyan sa prayer rally na yan. Pero kailangan marami ho talaga yan. Oo. Sa dami ng kwarta nitong mga Duterte. Baka kaya nilang umassemble ng maski na, malalaman natin sa 2020, dito sa 25, sa February 25. Magbigay ho kayo ng komento tungkol ho dito. Ako talaga hindi ho ako maniniwala na ganyan ho karami ang ari-arian na kay Kibuloy. Sumabog na ho, di ba? Connect the dot na lang ho tayo. Sabi nila sa Kanyas, front lang itong Kibuloy. Eto ngayon, sabi ni Mike Abe, na ang ari-arian ito ay kung kani-kanino nakapangalan. SMMI, tinanggi na rin na sa kanya raw, hindi raw kay Kibuloy. Mga chief, siya mismo, si Kibuloy, nagsabi, ang tanging kasalanan ko ay pinayaman ako ng Panginoon Diyos.
Hindi nila alam, hindi naman sa akin. Mag-collab na po tayo, ha? Shout out, Jeff Ramos, nak, ha? Nestor Porcincula, shout out, ha? Sabi niya, hoy, Pacquiao, gayahin mo si Hitler. Nagbaril sa ulo, ulol ka. Rebelina Roldan, shout out, ha? Sabi niya, welcome to the club, ha? Sabi niya, Diyos ko po, sana dalhin mo na siya sa Mars para doon na siya manirahan. Masyado siyang powerful doon sa Mars. magawa na niya lahat ng gusto niyang kalayaan. Walang batas doon, malaya siya doon. Diyos ko, patawarin niyo po ako dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong tao. Kakaiba sa lahat ng nilalang dito sa Earth. Totoo yan. Rebelina Roldan, ha? User, shout out, user, ha? Kibols, praise. My God, why thou has forsaken me? Problema, sino nga God niyan, eh? Tsaka yung sinasabi mo, Kibuloy, na pinayaman ka ng Panginoon mo, yun ang kasalanan mo, eh talagang pumayag ka, eh. Nagawin kang mayaman, eh, maski hindi naman. Di mo nilang naisip na sabi nga ng Panginoong Hesus, ha? Mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayon kaysa ang isang mayamang tao makapasok sa pinto ng langit. Kala ko ba appointed son ka? Ba't di mo alam yan? Tapos pumayag ka, pinayaman ka ng Panginoon mo. Bagay, naging ka naman, eh. Di ba? Naging mayaman ka naman. Dati kang mahirap, ngayon tinitingala ka na. May aeroplano, may dami, oh. Dami yung ari-arian, ha. Pero dun yun sa Panginoon mo, hindi sa'yo. Diba? Pinayaman ka nga lang, di ba? Maraming ganyan nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. na nagsiyaman sila. Di ba? Dahil kay Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ikaw yun sa panahon ni Duterte. Ha? At meron pa, yung sinasabi ni yung Bongo na tagabili lang ni Las Cañas ng Maruya. Alberto Olaer, shout out. Sabi niya, Karoke, si Kibuloy ngayon takot na takot pag makita ang sariling anino, lilipad ang espiritu. Ililipad ang espiritu niyan. Andyan na naman ang drone ng FBI. Sinusundan na naman ako dito. Magtatagal isauli ng Diyos niya ang pangalan niyang Pastor Repolo. Nabaliw ka na, Karoke. Ay, nabaliw na, Karoke, sabi niya. User ulit, oh. Titindig pa raw si Buloy at tatakbo pagka-presidente. Wala na nga, eh. Diba? Yun na lang at, yun nga, kung sakaling mapapatunayan siya baliw, baka sakali. Diba? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, sa inyong may bahay. Good health and wealth on the way, sabi niya. Sana. Raul Villanada ulit, oh. Siguro naman, sa naipayo mo, Kuyang, at nila Tia Deli at Jun Lagon. Shout out, Jun Lagon, my friend. At ang iba pa ay makatulong na makapaghigpit ng nalaglag niyang tornilyo dito sa Kikibulok. Wala na tornilyo yan. Ha? Remigio Casareno, welcome to the club, ha? Good evening, Sir Roque, God bless, sabi niya. Jack Rose Carlson, shout out. Parang berat lang ako na nagtatawa habang nakikinig. Eto. Tumasa.
Roa. Welcome to the club. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Amy Bingson, my friend, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni friend Shervin, no? Babala. Ito, patay na naman tayo dito. Ang lahat po ay mahigpit na pinag-iingat dahil meron pong isang halimaw na alien at pesting yawa na ibinuga po ng kalawakan at ngayon po ay naghahasik na po ng lagim at nagmamakaawa na wag daw po siyang gurgurin. Isa po siyang banal na aso na ngayon po ay kahul ng kahul. Sa kasamaang palad po, wala pong kahit anong malupit na siyensya ang makakatuklas para po siya ay gamutin at pagalingin. Wala. Kaya ang lahat po ay mahigpit na pinag-iingat ngayon. Huwag po tayong matakot sa puting ban na nandudukot daw po ng mga bata dahil ito pong halimaw na alien nito may mas sariwa at batang-bata po ang target. Dahil sa siya daw po pogi, kaya siya ay sadyang inaakit ng mga babaeng gusto siyang molestyahin at pagsamantalahan. Kinam. Ano yan? Sino po kaya may hawak ng susi sa mental at ito po hinahayaang makawala? Visit. Dapat sa'yo itapon ka sa kumukulong kawa ng mantika na hinduropot ka, kindam, para ng inaasinan ang sinisilian ng tumbong sa takot. Tapang apog, pero urong ang patutoy at kulubot na kulubot. Pero huwag kang mag-alala, ha? Di ka pababayaan ng mga Hawi boys mo. Unang-una na dyan, si pambansang Kulaoy na supot na patutoy. Impong ba siyang lalayas na po una at magtatago muna. Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong nagmamahal. Di po magtatago kahit kailan. Ito po ang makulit but super sweet ninyong Tia Deli. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli, Tia Deli, ha. Jen Gipa, shout out. Serox, bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat kina Badoy at Celes dahil sila ang mitsa ng mga investigasyon ng Kongreso at Senado kay Pacquiao ngayon. Nang dahil sa fake news nila kay Romualdez, nabulgar ang mga gawain nilang masasama. Kaya Badoy at Celes, maraming salamat sa inyo. At ipinahamak ninyo si Duterte at Kibulog. Totoo yan, Jeng. God moves in a very mysterious way, ha? Hindi parating ganun ako. At least, nabuhay siya ng ayos dito sa lupa. Dito na rin siya. Ito na, impyerno Shirley Esteras, shout out. Nagmayat people power natin dahitoy. Panamumununan Rocks Warriors. Samut-sari mga comment, Dilawan, Loyalista, DD shit, na so on and so forth. I love the pamumulitiko natin dito. Fair lang, walang insultuhan, respeto lang, at welcome everyone. Mapula, madilaw, kaman dyan, o ano pa. Salamat, Shirley, ha. Ted, shout out, Ted, ha. Sabi ni Ted. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng mga politikong nagkaroon ng malaking utang na loob kay Kibuloy? Noong isang araw ay ipinakita ni Attorney Claire, napanood mo, ha, sa kanyang vlog at pinangalanan ang mga natulungan ni Kibuloy noong nakaraang eleksyon. Sa pagpapasalamat nila at pagpuri sa butihing pastor daw na halos gusto na nila itong luhuran. Isa na rito ay si Babalina ng Ilocos at si Kimo ng Puting Tabing. Kaya di natin sila masisisi kung si Senator Risa Hontiveros lang ang humaharap sa investigasyon ng mga naging biktima ni Kibuloy.
Kibuloy Adonis Pacquiao at ipagtanggol ni Kimo sa Senado ang kanyang Panginoon imbis na ang mga biktima nito. Kakahiya kayo mga politikong pulpol. Yun ang ano sa kanila, friend Ted. Dapat parating sumasalpak sa tuktok nila na walang permanenteng kaibigan pagdating sa politika. Pag mali ka na, layo, maski sa mga boss, ha? O magkaibigan tayo. May utang na loob ako sa'yo, sige na. Pero, ngayon nalaman ko, kaya ka pala maraming pera drug pusher ka. Hindi ko alam Kala ko galante ka sa akin. Dahil pag lumapit ako sa'yo, tinutulungan mo ako. Pero hindi naman kaya sabi ko naman sa'yo, pagdating ng araw, babayaran kita pag nakaluwag-luwag ako. Binibigyan mo ako, kaibigan tayo. Biglang nalaman ko na ikaw pala isang drug pusher. Anong gagawin mo? Kaibigan mo pa rin siya? Ako lalayo na ako kung ako. At pipilitin kong mabayaran kaagad yung nahiram ko sa kanya. Pero yung kagaya ng pagiging magkaibigan pa rin namin, hindi na. Dadamay pa ako sa iyo Akala ko hindi ka drug pusher biglang nalaman ko na ganyan ka pala. Kaya ka pala mapera. Yun lang mga boss, simple. Diba? Kagaya si Kibulog. Tinaas mo kamay. Ngayon eto, nalaman mo pala na hindi pala talagang ano to. Pero minsan mga politiko kasi mga boss, no? Ano kayo mga syunga? Ganyan ang politiko May kawan ka Maski pa may sungay ka at buntot, meron kang butante na naniniwala sa'yo Lalapitan ka niyan. Makikipagkaibigan sa'yo ang politiko na yan. Hindi ka kukontrahin yan. Kasi meron kang mga miyembro diba? Tama ba ako? Tuloy na po tayo. Irene Cortel na, shout out. Tay, bakit pa magbabayad ang FBI para sa ulo niya kung pwede naman siya matukhang ng maraming may galit sa kanya dahil sa pang-rape pa lang niya ay sa mga kababaihan, sabi niya. Regina, shout out. Good evening from Saudi Arabia. Salamat po. Salamat Regina. Welcome to the club. Guramosa Sarabotska, shout out Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni Kalat ni Kaya bakbakan mo sila paring Apollo. Huwag mo silang tantanan. Walang sinabi ang mga yan. Kayang-kaya mo yan. Appointed son lang malakas. Patay tayo dyan. Patay na itong appointed son mo. Pipito Duran, shout out Duterte family, salot sa Davao. Kibuloy at yung mga kasama sa SMI at membro, may mga sayad na utak, syunga-syunga. Al Olalia, shout out my friend, sabi niya. Hindi na dapat pinakikinggan ang pinag-aaksaya ng oras ang manyakis na yan si Rox. Pag hindi sumipot sa Senado o Kamara, arestuhin na kaagad at idiretso sa FBI sa US. Good day si Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless Al Olalia. Sumagot si David Alin Mendoza. Shout out David Alin Mendoza. Tama ka Olalia. Biruin mo, self-proclaimed son o bagad tapos takot harapin ang mga kaso niya. Dapat kay Gibbs ay itinatali sa puno na puro langgam yung hantik para naman kahit papaano ay makaganti yung mga naabuso niya. Bubusan ba natin Arnibal? Chad, shout out Chad, welcome to the club. Takot mamatay si Pacquiao kasi mamimit niya na yung Diyos niya, si Taning. Magkakasama sila sa impyerno. Tayo dyan. Roy Saavedra. Welcome to the club. Rox, tawa ako ng tawa sa payo mo kay Kibulok. Ako rin. Kala mo kayo lang. Pag pinapanood ko yung sarili ko, natatawa ako sa akin. Ito.
Kulip Liu. Kulip Liu. Welcome to the club. Ang problema ngayon ni Pacquiao ay pinag-aagawan na siya ng FBI, Kamara at Senado. Yun ang problema niya. User, shout out user Anak ng demonyo. Takot harapin ang ginawang kademonyohan. Hindi nag-asawa o matandang binata pero mahilig mang donselya ng minor de edad. Ayaw mag-asawa o pedophile. Ayaw mag-asawa o pedophile ka, hinturopot na tambaloslos. Galit si user kay Kibulong. Boy Javier, welcome to the club, Galing mo bro, more power, Karox. Salamat Boy Javier. Boy Javier ulit Grabe naman ang tawa ko dito, more power po, Karox. Sabi. Ako din natatawa ako sarili ko. User ulit Pasok, Senator Rapi Tulupong. Bakit pipi at bingi ka sa mga kaso nila Dutae, Kibuloy, Bantag, Tebes? Bakit nga ba? Ang galing mong mag-imbestiga, Senador. Bakit ngayon ayaw mong mag-imbestiga rito? Ito ang napakagandang topic. Nagtatanong lang kami ng mga ka-warrior sa Senador. Tulpo. Roberto, kung ano-ano inimbestiga mo, ito ang maganda to. Itong mga topic na to, kala mo, Senador, Roberto Sayat Sr., shout out. Kibulok, tigilan mo na ang katarantaduhan mo. Hayop ka, demonyo ka, tigilan mo ang mention mo sa pangalan ng Diyos. Alam mong mortal sin yan. Hindi naman, iba naman yung Diyos niya, Roberto, sa Diyos natin. O naman, wala kang kasalanan. Pangatawanan mo, dito sa US, parehas ang batas dito. Kahit presidente, nakukulong, walang lagayan. May libreng abogado, don't be scared. Patas dito sa US. Citizen ang husgado dito. Parehas, walang lutuan. Yun, nasa Amerika pala to. Roberto ulit Bago imbestigahan si Kibuloy sa Senado, ipasuri siya sa psychiatrist. Sorry sa mga taga Davao. Alam nyo na kung sino tinutukoy ko. Bato-bato sa langit. Apologize. Sorry po sa inyo na taga Davao. Yun. So sorry pa sa taga Davao si Roberto Sayat Sr. Ito na Roberto ito. Yung mga followers ni Kibuloy napipilitan makipag-sex sa kanya kasi tinatakot na mapupunta daw sa impyerno. Nilalason isipan ng mga kababaihan. Tingin mo sa sarili mo, pogi ka, kulang ka sa paligo, puro pabango. Pinapagod mo ang katawan mo. Nakakatawa ka, kawawa ka naman, Yun nga Sammy AJ, shout out. Karox, dito sa Amerika, ang gobyerno ay for the people, to the people, by the people. Samantalang sa Pinas, for the corrupt, politics by the corrupt, politics by the corrupt, politics, demonyo. Ang mga mga PI, kasi si Sammy AJ. Siya natutuwa. Kinawa Japan. User ulit Pastor Apollo Kibaliw, self-appointed son of God. Balik nga. 3J Show, shout out my friend sabi niya. Xerox, hala, advisor ka daw. Mukha nga. Xerox, hala, advisor ka na pala ni Kibs. Tawat Advisean mo rin na ipamahagi niya sa mahihirap ang kanyang kayamanan dahil yan ang tinuro ng Panginoon. Mukhang wala kang kayamanan, friend sabi niya, ang tanging kasalanan ko ay pinayaman ako ng aking Panginoon na hindi naman sa akin. Siya nagsabi, diba? Siya si Mike Abe, nakita mo naman. 15 silang taon na magkakasama. Nandiyan sila sa kanya, nagsasabi, front lang yan ni Digong. Baka wala kang kayamanan to si na ito Totoo. Kaya yung sabi siguro sa kanya ng Panginoon niya, payayamanin kita, pero kung mag-aasawa, tsaka pirma ka lang ng pirma. Tuloy natin kay 3JC Sa isang rich man na nagtanong kay Jesus, how to be saved? The Lord Jesus said,
to sell all his properties and give them to the poor. Then, pag ganyan gawin mo, Gibbs, ito. Pag ganyan gawin ni Gibbs, ito, aba, sana bagad na siya. Ano sa palagay mo, Xerox? Manghihinayang ang Gibbs, sigurado yan. Eh, kaso nga, baka nga wala sa kanya eh. Sabi nga nas kanyas, front lang yan eh. Baka tagabili nga lang ng ano yan eh, o diba? Kasi imposibleng yumaman ka sa Davao ng... yun nga kapa eh. Pinahinto na wala namang kaso yung kapa. Ni-raid pa. Nagrereklamo yung mga miyembro ng kapa. Bakit ano? Diba? Nakarehistro pa sa SEC yung kapa. Lahat. Talagang pilit pinahinto yun. Ewan ko, nakulong pa yung yung pinaka Apollo din ng nun eh. Yung may-ari ng kapa na yun. 3J Show ulit. Xerox, di na kailangan mag-join forces pa ang FBI, CIA, National Security at USA at ng kung ano-ano pang agency sa US. FBI lang sapat na. Ang USA ay fully equipped to hunt whoever they want to hunt. Si Bin Laden nga, di umubra sa USA. Si Gibbs pa kaya? Sisiw lang yan. Kaya tingnan mo, ang bilis na sagot ng US. Sinagot ang mga paratang ni Gibbs. Walang bounty na nakapatong sa ulo niya. Magsaaksaya pa ng $2 million ang US para kay Gibbs. Eh kung tutusin, kanya-kanyang nilang tapusin yan anytime, anywhere. Diba? Kaya nga to si Gibbs masyadong nahihibang eh. Diba? $2 million sa ulo mo nakapatong. Mahal naman ang ulo mo. Bibili lang ako ng ulo ng lechon. Pwede pang ipaksiw. DJ Show ulit Akalain mo, Xerox, hinahabol pala siya ng mga girls daw. Kasi pogi at mayaman daw siya. Tawa-tawa ka dyan. Nalaglag na ang kaisang tornilyo sa utak niya. Binabangungot siya. At mahabol sa kanya US government. Super dami ng kaso. Naduling na ang mata. Akala niya mga babae yung FBI. Ganun nga yun Baliw talaga eh. Pero noong pa alam ko na, friend, talagang ito may sapak. Meron pa to. Marami pa eh. Marami pa dito sa Pilipinas na mga ganito. Na pinaniniwalaan ito mga bugok na maninihilaan panimpalataya sa Panginoon. Grabe. Klasa. Anong pating na utak niya? 3J Show po nito. Wow, Xerox. 20 daw ang abogado niya sa US. Wow. Daig pa niya si Donald Trump sa dami ng abogado. Totoo nga, tandaan natin, American lawyers po ito. $1 po ang bayaran dito. Ang mga abogado dito sa US, mahal po ang singil lalo na kung abogado di Campanilla, kahit pa bilyonaryo si Gibbs since 2918 pa ang kaso. Kaso niya, umaandar ang bayad sa abogado mag 6 years na ang kaso na di lang isang kaso kundi 43 counts, may gulay, super daming pera ang kailangan mo para depensahan ka ng mga Amerikanong abogado. Bottomless ba ang kayamanan ni Diggs? Mukhang wala eh. Connect the dot mo, friend 3J Show. Friend Jane, Connect the dot mo. Mukhang zero balance eh. Mantakin mo yung mga trabador niya, walang sweldo. Tapos pinanlilimos niya, may quota pa, 3,000 a day. Kailangan malimos mo. Pag wala, gagalit. Tapos yayaman siya ng ganyan kayaman. Sobrang yaman. Hindi naman siya politiko. Kung wala akong politiko siya, kagaya ng mga Duterte. Mantakin mo yung 51 billion. Congressman, 51 billion. 3J Show ulit Xerox, tawa-tawa. Na-deadbat ang power ni Gibbs, kaya hindi niya napahinto ang FBI, Kalat ni Baya ulit Kung ako kay paring Apollo ay hindi ko tatanggihan ng pagnanasa ng mga chipay na yan. Hahayaan ko sila hanggang sa lumawit ang kanilang mga dila. Paring Apollo, wag ka namang
shy. Magpaka lalaki ka na, sabi niya. 3J Shop ulit to. Si Rox, napaka-banayad mo. Si Rox, napaka-banayad mo namang mag-advise kay Kibs. Mukhang lumalambot ka na. Naaawa ka na dyan kay Kibs, tao-tao. Sa bagay, kailangan niya ang advice kung paano siya makakaiwas sa mga nagkakagustong mga babae sa kanya. Tawa ka ng tawa si Rox. Masisikmura ako pa na yumaman, nasisikmura ko pa na yumaman si Kibs dahil sa kanyang pagsisikap kuno. Pero yung habulin siya ng mga babae, si Rox, nasuka ako. Buti hindi sinabi ni Kibs na, ikaw Risa, kung hindi kita pinagbigyan, ginanito mo ko. Takitsyan ko. Itawa niya pa. Alam niya si Risa, may crush din sa akin yan. Nakamuti ka, Kibs ka, wala ka sa ayos eh. Ha? 3J Show ulit. Si Rox, yung 1,000 langit na sinasabi ni Kibs, yung panhik panaog daw siya, ibang langit yun. Yung langit na yun ay yung pangre-rape niya sa mga bata sa loob ba naman ng 30 taon. Ilang libo na kaya ang na-rape niyan? If you know what I mean, totoo. May balita pa nga, pati 11 anyos, tinitira eh. Grabe, no? Pedophilia, labas ang puto. Senny Santos, shoutout. Galing mo. Natatawa ako sa'yo. Sa iyong payo. God bless, karaoke. Welcome to the club, Senny Santos. Eto. Rogelio Ayento. Shout out Welcome to the club, Rogelio. Good AM, Karox. Diyos na ang naglagay kay Kibuloy dahil sa tagal na niyang nilalapastangan ng Panginoon sa panluloko niya sa tao. Yun. Totoo yan. Gumalaw na ang Diyos, Rogelio. Rogelio ulit. Sa lahat ng gawaing masama ay may katapusan. At ito, Diyos na ang gumalaw para mabunyag siya sa buong mundo. Tama ka dyan. Galing ni Rogelio. Rogelio ulit. Matagal ko nang sinusubaybayan si Kibuloy sa kanyang panluloko na sa tao. At ito ngayon ang parusa sa kanya. Dito pa lang yan sa mundo. Iba pa yung impyerno na pagdusa niya. Kung tatanggapin nga siya ni Satanas. Baka hindi tanggapin to. Takot si Satanas. Baka ma-dethrone si Satanas eh. Di ba? Siya na raw mamumuno sa Pilipinas. Kung di ba naman talagang napakalaki ng anak ng kamote Kibuloy. Ano ba? Pag nagkape ka Kibuloy, lalagyan mo ng tubig. Baka kinukutsara mo yung kape. Kaya nangyayari siya. Gago to. Rogelio Ayento ulit. At ito ang payo ko sa mga nangangaral sa salita ng Diyos. Dahil alam ninyo kung talagang bang Diyos ba talaga ang nag-utos sa inyo. Dahil sa sinapit ni Kibuloy, sasapitin din ng bulaang mangangaral. Totoo, marami ang bulaan na yan. Siyama na nga iba. Niniwala ba kayo dyan? Ay Lord, isa lang ang Panginoon mga chief. At meron siyang iniwang 10 kautusan, written by the finger of the Lord. Yun lang, pag yun ang natupad ninyo, lalangit na kayo mapupunta. Oo. Ako natatawa talaga ko. Panginoon, ano? Hindi lang naman dito sa Pilipinas. Maski sa ibang bansa, hihipuin na tutumba, gumagaling yung Benny Hinn, Kenneth Copeland, kung sino-sino, mga talagang malalaki rin ang tama sa utak. Oo, at ang daming naniniwala, dollar ang nilalagay. Kaya nga ibang sekta rito, pinapasok ng Amerika kasi nga dollar eh, dollar. Dito peso eh. Rogelio Ayento ulit Alam ko maraming mga bulaang mga ngaral dito pa lang sa Pinas. Kaya mag-ingat tayo sa mga bulaang na mga yun. Hindi lang dito, Rogelio, sa ibang bansa napakarami rin, nagsiyama na nga rin eh.
Rogelio Ayento ulit, oh. Nabiktima na ako noon, pero humingi ako ng tulong sa totoong Diyos para malaman ko kung ang inaniban ko'y totoo at pinalakas ang tiwala ko sa Diyos para makawala. Yun, nabiktima ka pala, ha? Parang si ano rin, yung anak-anakan ko sa South Korea, si Jeff, oo, biktima rin siya. Pero tumiwalag na tauhan siya. Oo. Rogelio Aliento ulit, oh. Alam ko mahirap kumala sa isang samahan na kulto dahil malulunod ka sa doktrina. Ang utak mo maaalipin sa turong kulto. Yun, ako hindi ako. Marami ring man sa akin, ha, pero hindi nila ako kaya, eh. Kasi nga isa lang Diyos. Nanonood ako ng mga debate na yan, iglesia, kung sino-sino dyan, debate, kanya-kanya kapagalingan sa Biblia, mga gunggong din talaga, eh. Iisa Diyos. Ba't iba-ibang Biblia, iba-iba binabasa nyo? Iba-iba ba nakasulat sa Biblia nyo? Anak ng... Ang puso mo, Rogelio nito, ang puso mo malulubog sa takot sa lahat mangturo ng kulto. Kung wala kang tiwala sa totoong Diyos, talaga mababaon ka sa kasinungalingan nila. Oh, totoo yan. Ha? User, oh. Sa totoo lang, gusto ko mga komento mo. Walang kaplastikan. Go lang. Oh, eh. Sa totoo lang naman tayo dito, mga friend. Sa totoo lang, natatawa ako sa komento mo. Sana sumunod sa'yo si Kibuloy. Tawa-tawa siya, oh. 3J Show ulit, oh. Aserox, ang nanay at tatay pala ni Kibbs ay magpinsang buo, sabi ni Arlen Stone. Kaya pala ganon si Kibbs. May generic disorder. Kung science and medicine ang pag-uusapan, tama ka nga at mga Rocky Warriors na nakapansin na may disorder sa utak si Kibbs. Should we feel sorry for him or what? Sorry, babaliw-baliwan lang niya kasi maraming naniwala sa gago, eh. 3J Show po nito. Pero kahit may genetic disorder si Kibbs at maaring nakaapekto sa kanyang behavior, hindi pa rin siya ligtas sa batas, lalo na sa USA. Ang audio recording na ginawa niya, pwede siyang kasuhan tulad ng cyber libel, sedition, paninirang puri. Totoo. 3J Show ulit, oh. Kung sakasakaling ang mahuli siya ng FBI at umapir siya sa korte sa US, most likely, ang pleading na yan, may sira sa ulo. May medical at scientific foundation ang behavior niya, eh. Totoo. Maski dito, sira ulo lang naniniwalang normal yan, eh. Reynaldo Gonzalez, shout out. Ganyan. Advice ko kay Kibulok, ngayon umaabot na siya sa depresyon. Nagmumuni-muni muna siya mag-isa at huwag makinig sa payo na ikapahamak niya sa gaya ng mga abogado niya na nagsusulsul na yung Kongreso at Senado na alayan. Kaya siya nadidiin, binabastos niya ang tagapagpatupad ng batas in aid of legislation. In aid of legislation lang naman, sagutin lang niya akusasyon. Sana hindi nangyari ngayon sa'yo kung sino-sino ang naghahabol. Hindi ng mga babae, kundi batas ng Kongreso, Senado at Federal Bureau of Investigation. May pinakamagandang gawin, Sir Rox, tulad ng payo mo. Payo ko din sa tumingin lang sa higit na mas nakabababa sa iyo, hindi mo aabutin ng pagkabaliw. Totoo. At magdasal sa tunay na Diyos. Ang problema kasi, Kibulok, above the law ang pinapairal mo, patay talaga, Kibs. Nagmamagaling ka pa. Katatalak sa social media. O, diba? Arlene Morales, shout out, Sabi niya, Karox,
Bakit hindi na lang ipa-stop ni Kibulog ang nangyayari sa kanya? Na naliligalig na po si Kibulog, si Kilibog. Reynaldo Gonzales ulit. Natatawa ako sa inyo, Sir Rox, sa sinabi mo kay Kibuloy na kinakatakot, wag ka kasing nagkakakape. Ako naman, Sir Rox, gusto ko sabihin, Kibulok, wag kang matakot, wag ka kasing nagkakakate para di kayo nahabol ng mga babae. Tayo dyan. Alre Morales ulit to. Ayos at totoo ang mga payo mo kay Kilibog, Karox. Sana pakinggan niya. God bless po sa ating lahat. God bless, Alre Morales. 3J Shop ulit to. Sir Rox, akala lang ng tao walang ginagawa si BBM sa mga patutsada ni Kibs at Diggs kasi libreng-libre na nagngangawa ang dalawang mag-best friend. Pero natural, lahat ng mga pang-aasar nila kay Kibs at Diggs, di yan pinapansin ni BBM. Di man na new news ang restback ni BBM, pero gumagalaw si BBM nang hindi nila nalalaman. Ayan si Kibs mismong may sabi na si BBM ay nakipag-connive daw sa FBI, CIA at lahat ng mga agency sa US. Ayaw nilang tigilan si BBM O di ayan. Pero sa panig naman ni BBM, walang masisisi sa kanya kung makulong man sa ICC si Diggs at sa US naman si Kibs kasi di naman nakialam si BBM kasi nga kumikilos si BBM sa dilim, meaning kumikilos ng pailalim without them knowing. Kaya kung ano man ang mangyayari sa dalawang mag-BFF, malinis ang kamay ni BBM. Parang si Ponce Pilato. Analysis ko lang yan. Kung baga, conspiracy theory. Para kang si Mab, Eto. Luz Derry, welcome to the club. Sana harapin na ni Kibuloy ang mga kaso niya para di siya mabaliw. Ed Torres, shout out Good PM Karox. Ngayon niya patunayan na appointed son of God siya at hawak niya ang kaluluwa ng mga tao. Tapos na ang maliligayang araw mo, Kibulok. Totoo. D-Sed, shout out. Sige lang, Sir Rox. Sulsulan mo pa si Pacquiao. Federico Mandak, shout out. Tawa-tawa siya. Ang gwapo ni Kibuloy. Siya pa palang nare-rape. Sana all, baliw ka talaga. Oy, mga syunga na member, gumising na kayo sa sumpa. Iligtas nyo na ang inyong kaluluwa na mapunta sa impyerno dahil sa maling paniniwala. Yun. Ito. Arlene Tayam, shout out Sabi niya. Hi Kuya Rox, ito po ako muli sa Manila. Kaya nakakapanood ako uli sa vlog niyo po. Oy, hindi ka pala Arlen Tayam ulit to. Magandang hapon po sa inyo sa lahat. Magandang hapon. Daisy SM Magallanes, shout out. Good afternoon po. Watching from Turin. God bless po sa lahat. Stage 5 na kung may sakit na cancer si Kibuloy. Malignant na. Imelda Go, shout out Nagpapa-botox injection yan. Kaya walang mga facial wrinkles. At the age of 73. Itong tao ang sobrang walang hiya. Tsaka yung mga sinasakyan niya mga bata. Kaya bumabata siguro, gano'n, di ba? Imelda ko ulit, Eric Burales, welcome to the club. Dinadaan po, di naman po kumakain ng tao si Risa. Totoo. Hindi mo kumakain Ito talaga Kibulog Arlem Tayam ulit Kapal na mukha mo, Kibuloy. Mukha mo nakakasuka. Yung mga batang ginahasa mo ng sapilitan. Naawa ka ba? Ngayon harapin mo mga taong inabuso mo. Huwag kang paawa epek. Di nakakaawa itsura mo. Nakakasura at nakakadiri. Totoo. Allen Tayam ulit
Duwag ka ngayon, Kibuloy, kahit mukha mo ayaw mong ipakita. Kasi nanginginig ka na sa takot dahil guilty ka kasi. Alam mo sa sarili mo na bumabalik na ang karma sa'yo sa mga masamang ginawa mo. Kakahiya ka, malamang ikinahihiya ka ng kamag-anak mo o pamilya mo na matino pa ang pag-iisip. Kung meron, ha? Ano to? Angie Balonoy, welcome to the club, ha? Tayo, takbo, tago. Apollo Kibs, go. Tayo, go, takbo. Tago, Apollo. Ha? Robinson Hoxon, welcome to the club. Dapat makakulong na yan. Rapist na Kibuloy. Dapat. Marilo Pabianak, shout out, ha. Sabi niya. Good evening po tay. At sa good evening po tay. Ang haba ng hair ni Kibs. Feeling niya parang si Coco Martin, pinag-aagawan ng mga beautiful girls. Pero the way po ng pagsasalaysay niya, hindi na siya totoong lingkod ng Panginoon. Matagal nang hindi totoo to, friend. Lingkod siya ng Panginoon niya, yung nagpayaman sa kanya. Kung sino yun? Your guess is as good as mine. Ha? Tila nga po naguhurmentado sa dami ng hang-ups niyang nararamdaman sa kabi-kabilang akusasyon sa kanya. Sumobra po ang kapangyarihan niya tay. Naway magkaroon ng katarungan ang mga inalipusta niya. God bless us tay at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Pabian. Ladies Anita, oh. Good evening po Sir Roque. Okay lang po kung di po mababasa ang comment po. Naunawaan po namin po. Mahalaga po ay patuloy ang pagbahagi mo po sa amin ng katotohanan ng mga balita po. Salamat Ladies Anita. Ed Fernando, welcome to the club, ha. Grabe naman pala itong Pastor Kibuloy. Ano ka? Macho dancer? At bakit ka naman pag-aagawan ng mga member mo na KG, mga babae? Merong bang ganun? Kung nauulol mo ang mga member mo, wag sa amin. Di ka papasa. Akala mo ba yung mga politikong tinutulungan mo naniniwala sa'yo? Ang totoo, ibinabalik lang nila ang bola mo. O, di ba? O, totoo yan, Ed Fernando, ha. Hinobebo Nabalta, welcome to the club. Tawa ka ng tawa. Hinobebo Nabalta ulit, oh. Son of Demon yan, sir. Oy, ano pa nga ba? Ladies Anita, sinungaling talaga yan si Kibulok. Katawa-tawa, Kibulok. User, oh. Ang sobrang kasamaan nitong mag-best friend na to, nabaliw na pareho. Matagal na. Noong ko pa alam na may tama pareho yan, eh. Ewan ko nga ba kung paano anak ng pating na paniwala tao niyan. Diyos ko. Pamilya, eh. Hello, Miss Akira Milus. Shout out. Sabi ni Kalat niya, oh, tagal mong nawala na ka. Be well, ingat, sabi niya. Christian Cheng Nak, shout out, ha. Lahat ni Bayaw dito. Itulak natin Senado ang astig na si Kabayo. Naku, patay tayo dyan. Ozzy, shout out. Good PM, Karox. Si Kibuloy, talo pa. Si Sister Grace. Humaharap sa korte. Ha? Talo pa ni Sister Grace, humaharap sa korte. Kibuloy is digging his own grave from his mouth. Totoo, Karoke. You has a very clear analysis for every segment. Keep it up po. Salamat, Ozzy. Kalat ni Baya ulit, oh. Good evening, Karoke. Paluin mo na nga, Karoke, sabi niya. Ito. Ate girl, welcome to the club. Galing mo, Tyrox. Oy, may anak na naman ako. Ito. APT Journal, welcome to the club. Bawal kape, Lods. Iraneo Genius,
Welcome to the club. Oo nga naman, ikaw ang may hawak ng makaluluwa. Bakit ka natatakot sa Senado? Yun nga eh. Lito Alcantara, shout out. Si Digong nyo, ang Panginoon yan. Yun! Nakatumbok mo. Sabi niya, di ba, pinayaman. Ang tanging kasalanan ko, pinayaman ako ng Panginoon ko, sabi niya. Hindi naman sa akin, sabi niya, di ba? Totong Gonzales, shout out ha. Gandang gabi po, Sir Rox. Tama po kayo. Kulang po sa payo ang taong yan. At sana huwag siyang makinig sa mga nakapaligid sa kanya. Harapin mo ang mga inaakusa sa iyo. Malay mo, makalusot ka pa. Palitan mo mga abogado mo. Kunin mo sina Pomelo, Hagire at Harry Potter. Sigurado daig mo pa ang ipinako sa krus. Kung magbibigti ka naman, isama mo na si Kimo at bigyan mo ng jacket yan na sobrang paghanga sa'yo. Ano man mangyayari, huwag mong iiwan si Kimo. Patay tayo dyan, Totong. Jaime Villapando, welcome to the club. Ang lakas mo talaga, Sir Roque, sabi niya. Pulito Robilos, shout out. Brother Rox, abogado ni Kibuloy, si Topacio. Mga kliyente ni Topacio, pinapagtago katulad ni Tebes, Bantag at Kibuloy, o, di ba? Ronnie Tempo Rosa, welcome to the club. Wala ka nang matatakbuhan, Kibs, ligwak ka na. Yun nga eh. Ate girl na naman, oh. Galing mo mag-advise, Tyrox, sabi niya. Marilo Pabianak, sabi niya, Tay, dahil po sa mga payo ninyo, pagpapakalma kay Kibs, ayun, lupasay na po siya. Hagulgul sa pagsisisi, sa paghingi ng tawad sa Panginoon. Amen, Lord, ha. Oo. Basta ako, hindi ako, nandun pa rin ang aking sinasabi. Na yan, dalawa lang ang aabutin yan. Sindikato na pasok mo, hindi ka na kailangan. Kaya takot siya eh. Siya ipapapatay na eh. Hindi niya lang masabi kung sino. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Wow, kailan ba aamin ang isang suspect? Ano sa palagay mo, Kibuloy? Tanga ang mga tao ngayon at naniniwala sa iyo, ha? Napakagago nito, Sir Rox. Ano yan? Nag-iimbento ba ang mga ginahasa mo, ha? Sa sobrang dami na ni-rape mo at sa dami ng kaso nito, ano yan? Puro imbento lang yan, ha? Pati sa Amerika, kaya mo din bang gaguhin ang mga yon, ha? Yung bobo at sobrang sip-sip lang maniniwala sa iyo, gunggong. Ikaw na lang ang maging son of God. Kung kagaya mong manyakis at magkakapera dahil sa panloloko, suluhin mo ang maging son of God. Ulul. Tayo galit si Elizabeth Iscari siya, kibulik eh. Sa ayos eh. Rogelio Asuncion, shout out. Karox, magaling ang abogado ni Pastillas, Attorney Lucifer, patay tayo dyan. Elizabeth Iscari ulit, oh. Nagkakasala tuloy ako, Sir Rox, nang dahil sa son of God daw na Kibuloy na to. Patawarin ako ng Diyos, pero itong taong ito ang masarap katayin ng unti-unti. Hay, kung magsalita, wow, siya pa daw ang mamumuno sa sanlibutan. Kailan? Wow, ang tagal naman. Sana tamaan ka ng kidlat itong manyakis na to. 1 milyong pwe. Galit. Joe Kiano, welcome to the club. Pacquiao, mahiya ka naman. Ginagawa mong kalasag ang Diyos sa katarantaduhan mo. Tamaan ka sana ng kidlat. Patay. Rogelio Asuncion ulit. Karox, dapat pala ikaw ang advisor ni Kibs. Galing mo. Napatawa mo ako, Rogelio ka.
Ramon Valencia, shout out. Bossing, good morning night sa lahat ng mga ka-warriors. Napanood ko si Atty. Claire as si Sir Rod. Kaya pala takot ang mga senatong at congressman. Marami palang nauto ito sa kinakampanya tuwing birthday pala nito. Puno ang politikong pulpul ang palasyo. Totoo. Magtanggol Hernandez, welcome to the club. Tuloy pa po ba ang worship service nila sa Tamayong? Hindi ko alam, friend. Palagay ko sa ngayon, hindi na. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Talagang baliw na itong si Pacquiao. Karma na yan. Kibaliw. Totoo. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Kibuloy, sabi mo ikaw ang son of God. Dapat harapin mo ang mga akusasyon at mga kaso sa iyo dito sa ating bansa at sa USA. Patunayan mo sa mga tao na ikaw ay nasa panig ng kabutihan. Diyan makikita ng mga tao ang tibay ng inyong pananalig at lalim ng iyong pananampalataya sa Panginoon Diyos. Sa iyong mga pahayag, nakikita at naririnig ang iyong takot sa mga kamultuhan ninyong ginawa. Kayo po kretuhan. Tandaan mo, walang utang na hindi pinagbabayaran. Ang nangyayari sa iyo, Kibuloy, ngayon ay hatol at pagsubok ng tadhana sa iyong buhay. Totoo yan, friend. Galing mo. David Alin Mendoza, shout out ha. Hi Karox sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Hi Kibs. Nananaginip ka na naman ng isang oras na tayo. Kung mga comments nyo, nananaginip ka naman, Technicolo. Pinag-aagawa ka kamo ng mga kababaihan. Baka mga babaeng aso at matching yun. Ay ko. David, napatawa mo ko so ikaw Maganda po yung payo nyo kay Kibaliw, Karox. Sana po makarating sa kanya yun at marinig naman natin sa Senado ang panig niya. Baka meron pa siyang di nasasabi sa lalong magdidilim sa kanya sa mga kaso niya dito sa ating bansa. At wow yung mga ibinibintang niya sa mga binibintang niyang mga kababuyan sa Malacanang ay para bagang di niya ginagawa sa kaharian niya. Yun, sino ngayon ang maniniwala sa kanya? Ganun siya mismo ang pasimuno ng ganong gawain. God bless po sa ating lahat, Karox, and stay safe po. Stay safe, David Alin Mendoza. Marcelo Santa Ana, welcome to the club, Marcelo Santa Ana. Natatawa ako sa iyo, Senyor Rox, ang galing mong mang-asar. Ang galing mo pang tumawa ng ikaw naman, Marcelo. Nagpapayo ako, hindi naman ako nang aasar. Nelson Batalone, shout out. Kudo Senator Risa, tuloy lang ang laban sa mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan. Ito ay isa pang aral sa ibang taong abusado. Di po ba? Kinrob, shout out sabi niya. Alam ko na, Sir Rox, kaya takot mamatay si Kibuloy. Hindi na siya makakapag night duty. Good PM. Yun nga. Marcelo Santa Ana ulit. Sana mapanood ito ng appointed son of God. Sigurado sasabog sa inis ang demonyong Kibuloy. Demonyong Kibuloy na yan. Pag napakinggan ka, boss Rox. Laban lang tayo, boss, sabi niya. Ito. Alejandro Bidad, shout out. Karox, magaling magpayo. Malamang ko ikaw ang advisor ni Pacquiao. Karox, magaling magpayo. Malamang ko ikaw ang advisor ni Pacquiao. Lalabot kaya ang puso niya saging sa daming kaso. Akala ko pareho tayo ng payo, hindi pala. Ako ang payo ko same sa payo ng mga iba. Di ba maraming baril? Yun. Malamang yun ang mangyari dyan
Hindi man magbaril sa ulo yan, yun ang mga sakali. Yun lang ang lalabas. Para bang yung mga tinitira sa tukhang, lalagyan ng baril sa kamay at sasabihin lumaban. O, di ba? O kaya sasabihin, nagbaril. O, di ba? Kadali lang. Sabi nga ni Mike Abe, baka maraming nagkaka-interes sa mga bilyon-bilyon mong ari-arian na hindi na nakapangalan sa'yo. Marcelo Santa Ana ulit. Mahiwaga daw si Kibuloy, sabi ni Boss Roque. Mahirap daw na naging bilyonaryo. Kinrob ulit. Para din palang si Diggs yang si Kibuloy. Kabaligtaran na sinasabi. Same feather flocks together nga yan, di ba? Marcelo Santa Ana, bangag sa fentanyl yan, parang si Digong nyo. Yung patay tayo dyan. Narciso Cruz, shout out. Kailangan itakbo agad sa malapit na mental hospital si Kibuloy bago makapinsala pa yan ng maraming tao. Yun nga eh. Rabilina Roland, shout out. Tawa-tawa. Nakakatawa. Natatawa ako sa payo nyo, Tay. Siguro naman, makikinig sa'yo si Mang Kanor. Hindi na magiging duwag ngayon, hindi na siya magtatago dahil napakayaman niya. Pinag-aagawan siya ng chicks at meron siyang 11 compound. Kaya ikaw, Mang Kanor, peste kibs, lumabas ka na. Humarap ka na sa Senado. Hindi yan naharap, maniwala ka. Hindi yan naharap. Johnny Alakaden, shout out Karox. Hindi magpapahuli ng buhay si Pacquiao kung si Bantag at Sulweta hindi pa nila mahuli-huli dahil sa kapalpakan ng DOJ Rimulya. Isa pa Karox, si Tebes nagtatago pa din. DOJ Rimulya, kumilos ka sa mga taong kriminal. Kikilos ba eh? Siya nga yata nagsabi na nalabas na yung warrant of arrest mo, yung tago ka na. Rebellion na Roland ulit. Napa-stop niya ang lindol pero ang baha sa Davao. After pinagmumura ng boss niya si Apo Pay BBM, hindi niya napa-stop. At ganun si Senador Hontiveros, sinungaling talaga siya. Blasphemer. Totoo. Yet Gibara, shout out sabi niya. Kukunin na kaluluwa niya, sinisigil na siya ng Diyos niya. Yun. Ang maganda doon. Shirley Esteras, sabi niya, nagbibintang si Kibulok na may sex orgy nangyayari sa palasyo. Ibinibintang na naman ang dating gawa nung nakaraang Penta administration. Pinrobe po yan ni Mr. Nino Barsaga na siya mismo ang naghahatid ng mga babae sa palasyo. Kasama niyan si Mang Kanor. Pinakikinabangan ang mga babae ay naku po Sir Rox. Kadugyutan at kadiliman ang pinagagawa nilang ibibintang sa kasalukuyang administrasyon si BBM ni BBM. Wow, sino pa kayang mangmang ang maniniwala pa sa mga penta na to? Yun lang, Shirley Esteras, wala na siguro pero ewan ko hindi natin alam. Oy, mission accomplished mga boss. Salamat po ulit sa mga nag-comments. Oo, ang saya ko pag nagbabasa ako ng ganyang klaseng mga comments, no? Nabasa ko yata ho lahat. Oo, may 100 po yan eh. Oo. God bless po, God bless. Hanggang bukas po. No? Mag-comment po kayo tungkol ho sa aking connect the dot. Na itong si Kibuloy wala. Siya na nagsabi. Yan ang kasalanan niya. Pinayaman siya ng Panginoon niya na hindi naman kanya. God bless mga boss.